Mga mamamahayag pinalikas muna sa Libya para umano hindi makaabala sa rescue operations at impeachment inquiry. Meeting laban kay US President Joe Biden itinakda na sa susunod na linggo. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Pansamantalang pinapalikas ng mga opisyal ng Libya ang ilang mamamahayag sa Derna City. Paliwanag ng mga opisyal, ito'y upang hindi sila maging sagabal sa patuloy na retrieval operations ng mga sinalanta ng matinding pagbaha. Magugunitang inirereklamo ng ilang grupo ang mabagal umanong pagresponde sa kalamidad ng Libyan government. Mababatid na nasa 4,000 ang nasawi sa matinding pagbaha roon. Pinakawalan na ng Iran ang 5 American nationals na nakulong ng mahigit 8 taon. Kinabibilangan ng 5 ng isang businessman, environmental activist, isang bumisita lang sa Iran habang ang 2 ay tumangging mapangalanan sa publiko. Mainit ang naging pagtatagpo ng mga nabilanggo at kanilang pamilya nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ng mga ito sa Amerika. Ang hakbang ay may kaugnayan sa pag-freeze ng US sa $6 billion na Iranian funds. Itinakda na ng US House panel ang unang committee hearing nito hinggil sa impeachment inquiry na inihain ni Speaker Kevin McCarthy laban kay President Joe Biden dahil sa umano sa financial misconduct. Inakusahan ng Republican si Biden na kumita umano sa business ventures ng kanyang anak na si Hunter Biden habang si Joe Biden ay nanunungkulan pa bilang vice-presidente. Una nang iginiit ng White House na walang batayan ang naturang akusasyon. Nagtipon ng leader ng iba't ibang bansa sa United Nations headquarters sa New York para sa unang araw ng UN General Assembly. Tinalakay sa pulong ang pag-atake ng Russia sa Ukraine kung saan iginiit ng Amerika na dapat magkaisa ang mga bansa para labanan ang mga agresibong pamumuno. Sa kanyang pagharap sa United Nations Assembly, iginiit naman muli ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na kailangang manindigan ng mundo laban sa anyay genocide ng Russia. Muli niya ring hinimok ang mga world leader na makiisa sa kanya sa isang peace summit upang matuldukan na ang anyay pananakop ng Russia. Aabot naman sa 2,000 ang nakiisa sa posh picnic na isinagawa sa Washington's National Mall sa Henry Bacon Ball Field. Hindi nagpatinag sa ulan ang mga lumahok na nakasuot ng puting outfit. Layo ng aktibidad na mabigyan ng venue ang mga kalahok na makakilala ng mga bagong kaibigan. Joy Salamatin para sa Bayan.